Pag-usapan pa natin ang pag-aabot ng tulong sa mga nasalanta sa bagyong Christine kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, higit isang dosena ng munisipalidad ang nag-declare ng state of calamity. Ano ang mangyayari dito? Pops, dahil under state of calamity na sila, una, pwede na nilang ma-access yung kanilang calamity fund para magamit nga sa pagbibigay ng relief goods sa mga residenteng apektado ng baha at bagyo. No? Pero bukod dyan, hindi rin pwedeng gumalaw yung presyo ng mga pangunahing bilihin dyan gaya ng bigas, pagkain, delata, kape. Kasi merong ipinatutupad na price freeze ang DTI dyan for 60 days simula nung ilabas yung direktiba ng price freeze o price freeze order doon, hindi pwedeng tumaas o gumalaw yung presyo ng mga bilihin. Papaano naman, Julie, ang mga negosyanteng naapektuhan ng bagyo? May tulong rin daw ba na iaabot ang ating pamahalaan? Pops, ang sabi ng DTI, pwede silang mag-avail ng loan up to 2 billion pesos yung inilaan na loan para sa mga negosyanteng apektado ng bagyo. Yung bawat negosyante pwedeng maka-avail ng up to 300,000 na loan. Ibig sabihin magagamit nila yan para balik puhunan ulit, kumbaga pamuhunan ulit dun sa kanilang negosyo. O kaya ay kung may mga nasira sa kanilang establishment, sa negosyo or sa produkto nila, pwede nilang magamit yan. Yung loan naman na ito, mababa lang yung interest. Sa first year, walang ipapataw na interest. Sa succeeding years lang, depende kung magkano yung ma-approve sa'yo at kung gaano katagal din yung months na kukunin mo para doon sa loan. Yun din yung magiging katumbas ng interest. Julie, linawin lang natin, no? 2 million o 2 billion? Ang, 2 billion, Pops, yung allocated para sa loans. Pero ang bawat negosyante, up to 300,000 lang yung pwedeng ma-avail na loan. Okay, malinaw. Julie, marami sa mga uniform personnel natin binawalan mag-file ng leave para makatulong sa rescue operation. Wala naman daw bang umalma? Yes, Pops, tama yan. Kanina nga sabi ni PBBM, ang pwede, canceled yung leave ng mga uniform personnel. Ang pwede lang or papayagan magpatuloy sa leave nila kung ang reason ay medical o kaya ay other humanitarian reasons. Sa ngayon, wala naman tayong naririnig na umaalma kasi yung mga AFP personnel, kung hindi deployed doon sa ground sa rescue or sa relief operations, tumutulong naman sila sa pagre-repack din ng mga relief goods. Even yung mga reservists, sa mga nakikita natin na update, Pops J, talagang tumutulong din yung mga reservists natin sa pagpapack ng mga relief goods. So far, wala tayong naririnig na ganyan. And smooth naman yung nagiging operasyon itong AFP and other uniform personnel natin gaya ng BFP at saka ng PNP. Julie, ginamit din ang assets ng Malacanang bilang tulong sa mga nasalanta. May mga pinahiram pa ba ang palasyo maliban sa helicopter? Sabi ng Pangulo, lahat ng transportation assets ng gobyerno, kabilang dyan yung mga bangka, yung mga truck, at saka of course yung presidential helicopters nga, ang sabi ng DPBBM, pwede na rin daw yung gamitin para sa relief operations. Ibig sabihin yung mag-airlift ng mga family food packs at iba pang mga tulong or donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Pero so far, hindi pa natin nakukuha yung impormasyon kung meron na bang mga presidential helicopter na ginagamit na sa kasalukuyan. Kasi kanina, as far as we know, 3 na yung ginamit ng Pangulo. And sinabi na rin before, Pops, ng OCD na meron naman tayo naka-standby na 17 din na air assets. So pwede rin yun muna yung gamitin bago itong sa palasyo. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.